Treasure hunting weekend mga katiyats. Papunta kami ngayon sa bundok na mayroong history na ibinaon na treasures. At ayon sa kwento ng matandang ito, ang bundok na ito ay ginawan mismo ng mga Hapon noon. May pumunta na Hapon diyan during 1980s. Nagpakilala na isang kumpanya at mag-donate sila ng road to farm. Ito yun. At gumastos talaga sila. Ito yung daan na ang gumawa nito ay mga Hapon. Sila yung nag-bulldoze niyan para makapunta sila doon sa tuktok ng bundok. Para may rason sila, para hindi sila ma-question ng barangay. Kaya lumapit sila sa barangay captain, nag-donate sila ng konting pera at sabi nila gagawa sila ng libreng daan para sa mga farmers. Kaya 1980s yun mukhang parang hindi pa gaanong malakas ang treasure hunting. Kaya mayroon pang nauuto ng mga Hapon, di ba? Kaya nagdala sila diyan ng heavy equipment. At dito sa may baba, ito gawa pa rin nila yan, nadaan, papunta yan sa bundok, binuldosin nila yan. At tumigil sila diyan, doon sa bundok na medyo hindi na maakyat ng bulldozer. Doon lang sila tumigil sa mga lugar kung saan meron pa silang i-recover na item. Kaya sa pagdaan ko dito, hindi ko lang nakunan, merong nabasag diyan na treasure chamber. Merong bato diyan na sa may creek na hollow ang loob at binasag. Kaya sa palagay ko yun ay example ng treasure inside the rock. Okay, so ito habang kami ay narito na sa bundok ay meron tayong mga nakitang mga counter signs, mga trail markers. Katulad yung kanina, kung yun man ay cross, yung mahaba na dulo ay papuntang itaas. So ang mission namin dito ay hanapin namin yung tunnel or kuweba daw sa tuktok ng bundok na meron daw itinago doon ng mga item. Well, ito yung isa sa trail marker na ahas. Kapag mahaba, malayo, di ba? Kapag maiksi, malapit lang. At sa ating mga treasure books, ang ulo ang pointer nito. Pero ito iba ang buntot ang pointer niya, nakaturo pa itaas. Nakaturo paakyat. Itong ulo naman niya ay nakaturo pababa. Sa baba nitong bundok na ito, doon yung recovery ng mga Hapon na nagpakilalang mga magdo-donate lang daw sila ng daanan sa gobyerno. Talagang 1980s mauuto pa yung mga barangay captain. Ang kwento noon ay sa araw magtrabaho sila na mag-bulldoze sila gagawa ng daanan. And then sa gabi daw doon na sila nag-recover. Kaya nang ma-recover daw yun ay nagsilayasan na walang naiwan kahit isa. Iniwan lang daw yung kanilang backhoe at isang payloader. Iniwan lang daw doon. So ibig sabihin malaki-laki ang nakuha, diba? Kasi nakita ko naman first hand. Nakita ko sa mga mata ko yung nabiyak na bato na mayroong chamber. Anong gagawin ng bato na wala namang bato na hollow, di ba? Yung nakita na ba kayo ng malaking bato na may chamber sa loob na hollow na square? Siyempre may nilagay doon. At hindi lang yan sa doon. Malapit doon mga 100 meters ay doon yung old tuog tree na merong 3 hukay ng backhoe na ginawa ng Hapon. Ang mga distansya ay 3, 5, 7. Yun ang 3 hukay na parang swimming pool na maliit ang size. Kaya diyan ko nakuha yung 357 na formula ko sa totoong mga recovery ng Hapon. So yan, sa mga puno ng tuog tree, kapag may ibinaon yan ang magandang distansya 357 meters kasi ginamit yan mismo ng mga Hapon. Ito naman trail marker pa rin ito, mahabang inverted arrow, mahabang reverse arrow ito
papunta sa itaas yung mahaba na buntot ng arrow. Diyan, yan, Dead Creek yan eh. May nakita pa ako diyan na isang rectangular rock. Parang bato siya tingnan, may dalawang guhit na mataas, mahaba. Hindi ko lang nakunan ng video. Habang ako'y paakyat diyan, sabi ko nga kung may dala lang tayo na silsil at maso, buksan natin tong bato na to. Kasi nasa ano yun eh, 2 by 3 by 2 feet. Eksakto talaga ang size sa mga concrete box. Bihira lang tayo makakita ng kwadradong bato, di ba? Nilulumot na diyan sa creek na yan, sa itaas. Okay, so malapit na kami sa may tuktok ng bundok. At dito ay tumambad sa amin tong triangle na puting bato na nakausli, malaki. Meron palang mga nakasalansan dyan, oh. Mga gawa ng tao yan eh. Ayan, parang may tinabunan yung mga riprap na bato dyan, no? At sa bandang itaas nito, ito na yan. Yung hinahanap namin to, ito na yan. Meron siyang parang stalactite. Pero hindi yan stalactite. May pagkaputi siya, malaking triangle, nakausli siya itaas at nakaturo dito. Ito yung narrow entrance. Kasyang-kasya lang talaga ang maliit na tao diyan. Pero sa loob niyan ay maluwang. Ito yun, no? Ito yung nakausli na nag-point doon sa entrance. Kaya coincidence talaga, di ba? What a coincidence. Bakit may triangle arrow na bato naka-point diyan sa maliit na entrance ng cave or tunnel na napakahaba niyan? At madilim, hindi nga maabot ng flashlight yung yung dulo niyan. Kaya sa palagay ko ay merong nakatagong sikreto diyan. Ito'y plano na balikan namin sana pero hindi na kami nagkikita ng may-ari nito. Sayang. Sayang ito. Kasi ang gawin diyan, pasukin lang yan eh. Hindi ka na maghukay diyan. Pasukin lang yan, meron ka nang makita sa loob. So ito, umpisahan natin paggawa ng ilustrasyon kung ano ang itsura nitong tunnel sa loob. So ito yung kanyang pinakamarker, mga katiyats. Naka-triangle na matulis na parang hindi naman siya stalagmites or stalactites. Ayan, no, naka-triangulo talaga siya. Parang dinikit siya na simento. Sa lahat ng bato diyan, siya lang yung nakausli at kulay puti at direktang nakaturo dito. Itong portion dito, yan yung butas ng hindi natin matiyak kung cave ba yan o talagang man-made tunnel kasi hindi natin napasok. Pero talagang malalim siya, mahaba at madilim. Ayan, no. So ito yung pointer, eksakto talaga diyan, no? So ang kakasya diyan ay maliit na tao or bata. Kakasya siya. Kasi merong naka bato. Riprap, nakasalansan. Ayon sa kwento ng kasama namin na may-ari ng lupa ay meron daw nakapasok dito na maliit na tao na nangunguha ng pugad ng balinsa sayaw, yung binibili ang pugad na gawa sa laway ng ibon. Binibili yun, napakamahal ng kilo nun. Tinatawag ngayon na ginto na pugad ng ibon, yung sa balinsa sayaw or swift. Swift ang tawag sa English na ibon na nag-produce ng binibili ng mga Chinese yan. Yan ang pinakaano nila, parang pampalasa sa sabaw ng kanilang mga delicacy at pampalusog at pampa-energy. Ano daw yan na sabaw, pangpalakas ng katawan. Kaya may nakapasok dito.
sabi ng matanda. Pero hindi yun treasure hunter, kaya walang alam yun. Ngayon, ito, natunto namin, tinuturo ng mga markers sa baba, mga trail markers, paakyat. Ito yung nasa ibabaw na to ng bundok. Halos tuktok na ito, kaya maganda sana pasukin to, kaya nga lang kailangan ng manpower para alisin yung mga bato diyan. Ito yung example ng tinatawag na closed tunnel. Kung i-drawing natin to, ito yung kanyang ilustrasyon. So ito yung dito ako yan bali, at nakatingin ako dyan. Ito yung makipot na entrance. Ang dilim-dilim, tsaka mahaba siya, malalim, mahaba. Pag ganyan ang itsura niya o pababa, and then maluwag na sa ilalim. Kaya sa imahinasyon ko ay baka sa dulo nito o sa loob niyan ay merong mga nakalagay na item. Kasi mahalata mo na merong laman ang cave or tunnel kapag nilagyan ng silyado ang entrance, nilagyan ng mga bato. May mga bato kasi yun, tinanggal yun ng yung nanguhuli ng pugad ng ibon, nangunguha ng pugad ng ibon, kinuha niya yung nakatakip dyan na malaking bato, hinulog niya, at eksakto lang na makapasok siya, at napasok na daw ito. Kaya nga nalaman niya na may butas daw dyan dahil lumalabas dyan yung mga balinsasayaw na ibon. Kaya ito, hindi na namin to nabalikan kasi ang lugar ay hotspot. Hotspot, ibig sabihin, mayroong mga nakatirang ibang mga klaseng tao sa ibabaw ng bundok. Kaya napakahirap na kung maabutan tayo dyan. Ang sa amin ay madiscovery lang, at baka may time pa sa susunod na lang ay pwedeng balikan ito. Hanggang sa ngayon ay nasa listahan ko to eh. At hindi to nakakalimutan ng aking memory. Ang lugar na ito ay isa rin sa napakagandang lugar na dapat balikan at talagang pasukin yung entrance. Kaya nga lang medyo mahirapan lang ako sa paghanap ng may-ari niyan. Kasi matanda na rin yon, at nasa 5 years na ang video na ito, kaya sa ngayon nasa ang edad nung matanda siguro nasa 70 na. Kaya baka hindi na yun makaakyat sa bundok. Pero anyway, meron pa namang mga kasama namin doon na iba, pwedeng hahanapin din yun sila at isama doon. Ang maganda dito kasi ay hindi ka na maghukay. Itong problema lang ay itong mga boulders na nakatakip sa entrance. Kapag natanggal yan, maluwang na, ay malaya tayo makapasok at makita natin kung ano ang loob. Napakaganda. Ito, yung triangle, nakaturo mismo dyan. Grabe. Parang dinikit lang to eh. Okay, so ito lang aking may bahagi tungkol sa mga closed entrance tunnel or cave na pwedeng merong Yamashita treasures. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Paalam, at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.